Sports UFC 309, John Jones versus Stipe Miocic, the aftermath. Ano masasabi nyo dun, no? Jong P and Metal Nel sa pagkapanalo ni John Jones. Napanood natin yun nung nakaraang linggo. Ah, mali prediction namin ni Jong P na round 1 via Oo. submission. Pero muntik nung round 1, napadapa niya si Mio. Grabe yung, Grabe yung takedown, kala mo tinulak lang. Oh, o, gagi. onslaught Grabe yung elbows ni John Jones. Pero wala Grabe. namang tumama sa ating tatlo. Kasi pare-pares yung Round pinredict 1 na and submission, round no? 2. Yung stamina ni Lolo, di natin ini-expect na malakas Oo. pa. Hindi, yun nga, respect talaga kay Stipe, no? 3-time heavyweight champion yan. Talagang hindi din basta-basta magpapadaig, pero talagang nakita natin outclass, no? Outclass siya ni John Jones. Yun Hindi lang natin yung expected na via TKO mananalo si Oo, John Jones, no? Grabe. grabe. Grabe, no? Spinning back kick. maganda naman yung depensa, kaso lumusot sa right rib o left rib ba yun? Parang sa left ata. At sabi, may na mga nabali daw na ribs Oo, ang solid, parang naging papel yung katawan. Oo, nag-shutdown yung ano niya, lumuhod na lang siya. Tapos hindi na siya nakadepensa sa mga suntok ni Jones. Grabe, Jones talaga ang GOAT. Practice niya daw talaga yon yung spinning back kick. Strongest ano daw Saka, Strongest weapon sa martial arts. saka ano no, sinabi niya din na yung palang game plan niya, no, yung atakihin yung body ng mga sipa, no. Mm, Yun ang inaano niya, tina-target niya. grabe. Grabe talaga, ibang klase si John Jones. Pero bukod diyan, doon din sa 309, UFC 309, no, in-announce na ni Stipe Miocic officially retiring na siya Oo. with a record of 20-5. Anong masasabi nyo sa career ng 3-time heavyweight champion ng UFC? AKA the greatest heavyweight of all time, no? He is being built by the UFC as the greatest heavyweight of Good their good run, organization. good run. Good run yung career niya. Kaso disappointing lang yung kay Dana, hindi siya binigyan ng magandang Ah, retirement. Wala man lang retirement video. Retirement thank you, gano'n. kaya nga parang ginamit lang siya para sa dagdag sa legacy ni John Jones. Parang sinabi niya lang, "Retire na ako." Sabay ayun lang. Okey, gano'n lang si Dana, Ikaw, Jongpi, ano masasabi mo dun sa Stipe retiring? Good choice yun, good choice. May legacy na rin siyang iniwan. Oo. Di niya na binugbog yung sarili niya. Tama. Kaya nga no? Pero ano talaga props kay ano no, Mr. Stipe Miocic. Isa talaga 'yan sa mga pinakamahusay na mixed martial artist sa mundo. At Nung na we're glad na na-wrap up niya na yung career niya. hmm, May add ka, Metal Nel? grabe isa siya sa dominant champion. Nung prime niya dominant champion talaga siya, Ilang Yes, magagaling yung inano niya, tinalo niya. like he was knocking people out, man. Like puro Mm, KO, no? Knocking out cold, tangina. Kineo niya si Mark Hunt, si Alistair Overeem, si Mm, Fabricio Werdum. Si Fabricio Werdum yun yung kauna-una tumalo kay ano, kay Fedor Emelianenko, no? Kung sa mga tagapakinig si Fedor Emelianenko, yan yung sabi sa pinakamagaling na MMA fighter na hindi nakasali sa UFC, no? Yan daw ang mm. greatest of all time. Sabi ng mga tao. Tsaka kineo din pala ni Stipe si Daniel Cormier. Sila, trilogy sila, no? Oo, Nakatatlo. Daniel Cormier, isa po yun sa mga greatest light heavyweights of all time, no? Ang bukod tanging tumalo kay Daniel Cormier. At syempre, the one and only John Jones. Jan Jones. Kaya makikita mo na talagang ang resume ni Stipe, hindi mo no? Hindi basta-basta. Hmm. No? So, props ulit kay Stipe Miocic. And sa tingin nyo, Jong P and Metal Nel, anong sunod para kay John Jones pagkatapos nito? Kasi kung napakinggan nyo yung after fight, 'di ba?
gusto ng mga tao, Tom Aspinall daw. Pero parang ano niya eh, parang hindi niya pinansin yung mga chant ng mga tao na Tom Aspinall. Sabi sa ano, sa interview sa kanya, 'di ba? Yung niluluto na daw nila kung ano, yung gusto ng fans, kung sino daw yung gusto niyang fight na mangyari. Niluluto na nila ni Dana. Pero, Jompy, anong masasabi mo dun? Sa mga susunod na laban ni Jones, yun din sa interview niya, siyempre, isa sa pinaka aspect, Pereira or Aspinall. Oo. Oo. Pero ano eh, parang dead set si Dana White. Kasi meron siyang sa ano, post press interview no pagkatapos ng event. Sabi ni Mm. Dana White, ang dapat daw labanan ni John Jones is si Tom Aspinall. Pero depende yung kay John Jones, no? Hmm. Parang kasi sabi ni John, willing daw siyang i-relinquish yung heavyweight title kung ang meaning nun ay magkakaroon sila ng fight opportunity ni Alex Pereira, no? Ah, So, sa tingin nyo, is John Jones just chasing legacy at this point? Sa tingin para. ko, oo. Oo. Ilang taon na rin ba si John Jones? Alam ko he's turning 37. Mas matanda pa si Pereira, tama ba? Oh, 38 si Pereira. Oh yeah, he's 37 na, no? So next year 38 na si John Jones. So he's chasing the money fights, no? Yung mga big time fights. Pero sa tingin ko naman mga kapatid, Aspinall also deserves a title fight, no? Kasi dinipensahan niya yung interim title niya eh nung wala si Jones. Anong masasabi niyo doon kay Tom Aspinall? Mhm. Sa age gap, di naman, ay di malayo rin since ilang taon? Ilang taon si Aspinall? 30 o 31? 31. 31 years old. Wala ba sa radar natin si The Predator? Si Francis Francis nga, no? Ngannou. May problema kasi kay Francis Ngannou, no? Si Dana White talagang ayaw kay Francis Ngannou. Kasi yun ang kauna-unang UFC champion na nag-walk out sa organisasyon niya. Kumbaga, champion yun na naging free agent, hindi siya nag-resign sa UFC habang hawak niya yung belt. So parang malabong mangyari yun. Kung gusto man ni Jones yun, dapat aalis siya sa UFC. Kung gusto niya mangyari yung laban na yun. At saka wala ibang promotion na may hawak kay ano, kay Ngannou, nasa Oo. PFL na siya eh. Which is, sabi, nag-flop daw yung event nila, yung Engano event nila. Nag-flop daw. They lost money on that event. Hmm. Tontuwa nga si Dana White eh. Kahit nag-champion, kahit nanalo si Ngannou doon. Champion Pero, ulit siya eh. oh, Diba? syempre, wala Dun sa namang face yung PFL. PFL eh. Sino ba dun? Sa totoo lang, ang alam ko lang to si Francis Ngannou tsaka yung babae si Chris Cyborg. Si Chris Cyborg yun yung dating dapat lalabanan ni Ronda Rousey nung bago pa siya na-KO ni Amanda Nunes tsaka ni Holly Holmes. No? Mm. Yun Pero yung... sige, pero tuloy mo. pero malaki pa sahod sa PFL, no? Kaya ayun pinili ni ni Oo, Ngannou. tsaka yung kontrata niya doon, nag-state na pwede siyang mag-participate sa other sporting events yung mga boxing. Yun yung hinahabol niya, yung pera eh. Hmm. Binayaran daw siya ng PFL ng 10 million para sa event na naganap noong nakaraan. Which nagbomba nga parang 30,000 pay-per-views lang daw ang bumili. Lugi. Lugi. 10 million binayad nila Francis para sa 13k views. Kawawa yagi. Kaya, Wala, UFC pa rin talaga top top kasi yung top problema sports kay na promotion. Francis, kala niya siya si Conor McGregor na pwedeng tumawid sa ibang sports. Nag-mix agad. Mix agent agad eh. Oo. Si Conor McGregor is a unicorn, no? Once in a lifetime talent yun. Hindi yun basta-bastang kahit sino na pwede na lang pwede kang mag-crossover sa ibang sport tapos papayagan ka ng UFC.
So anyways, mabalik tayo, no, sa topic kay Tom Aspinall. Si Tom Aspinall, ang record niya is 18 wins, 3 losses, tapos 12 by way of knockouts, no? So this guy is a heavy hitter. Tsaka mabilis siyang kumilos para sa heavyweight. Ah, Para siyang light heavyweight kumilos. So ang sinasabi nga ng mga tao na baka nga ito na yung boogeyman ni John Jones, no? Ito na yung tumalo talaga sa kanya. Pero sa totoo lang, natalo na dati si John Jones. Kay ano? Kay Dominic Reyes, no? Kahit talagang idol ko si John Jones, talagang natalo siya dun sa laban na yun. Kung napanood niyo yung kay Dominic Reyes versus John Jones na fight, Dominic Reyes dominated him. ah, Pero it is what it is, no? Championship rounds nga eh. Sabi nga dun sa laban na yun, napanalo daw ni John Jones yung championship rounds, which is 4 and 5, kaya binigay daw sa kanya. hmm. So yun lang, na-segue ko lang yun. Pero balik tayo kay Tom. Sa tingin nyo ba, is John Jones docking Tom Aspinall? Iniiwasan ba ni John Jones si Tom Aspinall na maglaban sila? Hindi. Sinabi na yun ni DC na walang kinakatakutan si John Jones. Hanap niya ngayon talaga money fight Hmm. para sa akin. Mas gusto niyang labanan si Puwatan, Alex Pereira. Sa'yo, Jong P, sa tingin mo, iniiwasan ba ni John Jones? Takot ba si John Jones kay Aspinall? Sa tingin ko, hindi naman. Si John Jones kasi, the-ego man yan. Pero kung papipilian ako ng laban between Powhatan o ay Englishman, Tom Aspinall na lang. Parang ano yun eh, no? Para gusto mong mabugbog na si Aspinall, ah. Gagi, kung ibabash ko 'to si Aspinall, tangina. Akala mo talaga may ano siya, may merit na yung mga tinalo niya, yung record niya para hamunin niya si Jones, eh. Sino ba mga tinalo niyang bigatin? Hmm. Dalawa lang naman, eh, si Curtis Blaydes at saka si Sergey Pavlovich. Bukod dun, wala na. Si Alexander Volkov. Pero wala naman siyang tinalong mga ano talaga, champion, eh. Hindi katulad nung prime John Jones na ano, 'di ba? Lahat Oo. ng mabibigat Nakongolekta. tinalo niya. Nangongolekta ng ulo si John Jones nung Mm. kabataan niya, no? Over yun, ina yan lahat ng nakakatakot na kalaban nilabanan niya, eh. From ano, no? From Shogun Rua. Oo, Shogun Rua, Shogun yun yung ano Rua, eh. Sobrang galing yun na fighter na nagmula sa Pride, na nag-champion agad sa UFC. Tinalo hmm, niya yun. To, Japanese 'no, oh, Japanese champion. to Rampage Jackson. Isa sa mga heavy hitters. Mga pinakasikat yun na una eh. Rampage Sa ano, yan, tapos Lyoto Machida. Kita oo. mo yun, talagang hindi ko makakalimutan yun. Yan, Yun yung Lyoto nagpa-idol sa Machida, akin eh. Yung napanood ko si John Jones noon, nung sinakal niya hmm, si Lyoto Machida. oo, gagi. Akala ko talaga, pinatay niya si Lyoto eh. Patay ano, Oo, binitawan niya umampas yung ulo sa ano, eh, sa sahig. sahig. Natakot talaga ako noon, high school pa ako noon. Pinanood ko yun. Sabi ko, grabe to tao. Tapos yung ano, parang ano siya, parang nonchalant siya. Yung parang wala siyang pakialam na Oo, sinakal 'di niya ba? si, ano, Oo. si Lyoto. Ano, This may killer aura, no? this guy is a killer. To yan. Kasi yun ang ano eh, sa resume ni John Jones, grabe. Puro mga champion yung nakalaban niya bukod kay ano, kay Anthony Smith, no? Si Anthony Smith yung, yun yung host ngayon sa ano eh, sa UFC, isa sa mga host. Yun lang pinaka ano niya eh. Kita mo, Vitor Belfort, Rashad Evans, Chael Sonnen, Alexander Gustafsson, Glover Teixeira, Daniel Hmm, Cormier. Grabe yung ano niya eh, mga nakalaban niya. 'di ba? So hindi mo masasabing takot si John Jones, no, na lumaban. Palagay ko kasi ano eh, yun nga napag-usapan nga natin, chasing legacy, no. Mas gusto niya yung mas malaki yung kikitain, at ang super money fight sa UFC ngayon is Alex Pereira tsaka ano, John Jones talaga. Si Chama man, no. Chama man. Chama. Sana maganap yun, yung laban na yun bago bago pa lumagpas sa prime si Pereira, no. Kasi matanda na si Pereira, 38, ilang taon na lang yun. Maano na siya, baka magiging lolo na siya.